Makakasama po natin muli si Quezon Province Representative Erin Tañada po, sir. Magandang hapon, Santos, lalo na kikinig at nanonood sa Radyo ng Bayan at TV4. Opo, sir, paumanin po sa aking nasabi kanina na maling information, taga Quezon Province nga po pala kayo. Una po, matanong ko lang po kayo, ano po ang inyong personal na saloobin sa pastoral letter ng simbahan na binabasa kahapon sa mga churchgoers ng mga Catholic? Well, karapatan po ng simbahan na sabihin ang gusto nilang sabihin. Tayo po ay nasa demokrasya at yan po ay nasa bahay po nila. So wala naman pong problema sa akin po yun. Umano ay sinisikap ng mga obispo na makumbinsi ang 64 na mambabatas sa Kamara para kontrahin po ang panukala. Sa inyong assessment po, magagawa pa po ba ang makumbinsi ang mga ito sa puntong ito? And hanggang anong oras po ba inaasahan tatagal itong botohan ngayong araw? Well, kagaya na sinabi ko, karapatan po ng simbahan na kumbinsihin yung 64 at ganun rin po yung karapatan po ng mga advocate na kumbinsihin rin yung 64. So yan po ay pinapayagan naman po sa ilalim po ng ating batas. At ang botohan po ngayon ay hindi naman aabot ng ganong katagal katulad ng nakaraang Miyerkules. Baka by 9 o'clock tapos na po ito. Opo, ngayon pong third and final reading na po, ano po ba ang required number of votes para po maipasa itong bill na natin? Well, 50% plus 1. So depende kung ilan ang papasok po sa session mamaya, then we determine whether there's a quorum, and then if once we've determined that, 50% plus 1 lang po. Ano naman po ang masasabi ninyo sa opinion ni Senate President Juan Ponce Enrile na maipasaman daw ang panukala ay magiging bukas ito sa pagkikwestiyon sa constitutionality na to? Well, karapatan uli ng kahit sino mang citizen o mamamayan ng Pilipino na pwedeng questionin ang anumang batas na gagawin ng ito at pwede po nilang idulog po sa Korte Suprema para i-test kung ito po ay constitutional o hindi. Huling katanungan lang po, magkakaroon kaya ng linaw ang pagpasa o pagbasura sa panukala bago magpasko, sir? Well, depende po yan, no? Ang masasabi ko lang po ay parte po ng House of Representatives. Ngayon, kung magawa po ng Senado yung second and third reading rin po ngayong araw, baka may sa batas po ito bago Pasko. Pero kung hindi, baka sa Enero po. Opo. Maraming salamat po, Congressman Erin Tañada, para sa inyong panahon. Maraming salamat, Santo.